Kasalukuyan pang nag-uusap ang kampo ng Israel at ng Hamas at ang kanilang pinag-uusapan ay walang iba kundi ang ceasefire. Nabuhayan ng loob ang maraming mga Gazans at ang mga kaanak na mga hostages ng mga Israelita sapagkat sa mahabang panahon kung magkakasundo ang magkabilang panig ay makakapiling na nila ang kanilang mga mahal sa buhay na hinostage ng Hamas. Ganon din ang kampo ng Hamas. Nais nito na pakawalan ng Israel ang kanilang prisoners of war at lalong-lalo na mga kaibigan, ang mga Palestino matagal nang naghahangad ng tigil putukan. Pero isang pangyayari kahapon lamang mga kaibigan, January 14, 2025, umabot sa 54 ang kumpirmadong nasawi dahil sa airstrike ng Israel sa Gaza. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ang video na inyong nakikita ay ang Gaza. Ibang-iba ito ngayon kaysa sa nakalipas na isang taon. Resulta ng matinding bakbakan ng magkabilang panig. Resulta sa ginawang paghihiganti ng Israel dahil sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Marami sa mga kampo ng Hamas ang nalagas. Hindi maikakaila na meron ding mga sibilyan ang nadamay. Meron ding mga sundalo ng Israel ang nasawi. Sa maraming buwan na nagdaan, mahigit isang taon, maraming pagkakataon na isinusulong ang ceasefire. Merong mga temporary ceasefire na nangyari. Pero ngayon lamang buwan na ito, January 15, 2025, ang pinaka-update ngayon, nalalapit na magkasundo ang Hamas at ang Israel. Pero sa kasagsagan ng pag-uusap ng ceasefire, kahapon lamang mga kaibigan, January 14, 2025, ibinalita ng CNN ayon sa ulat, ang Israel ay nagsagawa ng airstrike sa Gaza at nagresulta ito ng 54 ang kumpirmadong nasawi. Ang nasabing 54 na kumpirmadong nasawi ay hindi nanggaling sa iisang lugar lamang kundi sa iba't ibang lugar ng Gaza. Ayon pa rin sa ulat ng CNN na ang 23 sa 54 na kumpirmadong nasawi, ito ay nagmula sa Deir al-Bala at sa Al-Nusairat. Matatagpuan ito sa sentro ng Gaza. Samantala, ang 31 katao na kumpirmadong nasawi ay nagmula naman sa Southern Gaza. Ito ay nasa City of Rafah. Ang nagkumpirma nito mga kaibigan ay hospital officials. Ito ay ayon sa CNN at maliban sa 54 na nasawi mga kaibigan, meron pang ibang 6 katao ang kumpirmado naman na nasawi doon mismo sa West Bank. Ito ay ayon sa Palestinian Ministry of Health na nasa Ramallah. Pero baka hindi ito paniwalaan ng karamihan dahil ang nagsabi nito ay ang Palestinian Ministry of Health na nasa Ramallah at CNN ang nagbalita. Pero ang naturang mga strikes mga kaibigan, inamin mismo ng Israeli military. Ayon sa Israel, ang naturang airstrike, target daw nila ang mga terorista na nasa Jenin. Dagdag pa ng Israeli military, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa sila ng airstrike sa area of Jenin. Dahil ayon sa kanilang intelligence, marami ng mga membro ng Hamas ang nag-uumpisa na ring pumasok sa Jenin area. Matatandaan na ang area of Jenin mga kaibigan ay lugar na pinangangalagaan ng Palestinian Authority President na si Mahmoud Abbas. Ayaw niya na makapasok dito ang Hamas sapagkat alam ni Mahmoud Abbas na ang pakay ng Hamas ay gawin lamang human shield ang mga sibilyan sa mga lugar na ito. Kaya kung tutuusin, marami ang mga nagsasabi na ang naturang airstrike ng Israel sa Jenin area bilang pagtulong sa presidente nito na si Mahmoud Abbas upang hindi tuluyang mapasok ng Hamas ang lugar na ito. Katunayan, ayon nga sa Israeli military, ito ang kauna-unahan na nagsagawa sila ng airstrike sa area of Jenin. Meron na ring puwersa si Mahmoud Abbas na nasa area of Jenin at ito ay nakikipaglaban sa mga militanteng grupo na tinatawag na Hamas.
Sa kabilang dako mga kaibigan, iniulat ng Reuters na sinabi ng Qatar's Foreign Minister na kasalukuyan pa na nag-uusap ang panig ng Israel at Hamas para sa ceasefire at ayon sa Qatar, malapit na itong magkasundo. Mismong pamunuan ng Hamas ang nag-acknowledge nito. Hindi rin maikakaila na maging ang kampo ng Israel ay inacknowledge din ang naturang mga proposals. Kaya marami ang mga nagsasabi na hindi na malayo na magkasundo ng tigil putukan ng magkabilang panig. Samantala, nagsagawa naman ng kilos protesta ang maraming mga Israelita. Ipinagsisigawan nito na pumayag na si Benjamin Netanyahu na tanggapin ang mga deal ng magkabilang panig upang ang kanilang mga mahal sa buhay na hawak ng Hamas ay pakawala na. Ayon sa mga Israelita na kaanak na mga hostage na hawak ng Hamas, 15 taon na ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi nila kapiling. Marami ang mga nangangamba at nagdadalawang isip na kung buhay pa ba ang ibang mga hostage na hawak ng Hamas. Pero ganun pa man mga kaibigan, nabubuhayan ng loob ang maraming mga Palestino at ibang mga Israelita dahil ayon mismo sa Foreign Ministry spokesman ng Qatar na si Majid Al-Ansari, "We believe that we have reached the final stages." At ito na nga mga kaibigan, isinapubliko na ang unang phase ng deal ng Israel at ng Hamas. Ayon sa ulat, magkakasundo ang Israel at Hamas na magpapakawala ito ng 33 living hostages during the 42-day ceasefire. Hinihingi naman ng kampo ng Hamas ang kapalit at ito ay ang prisoners na nasa Israeli jails. Ang nagsiwalat nito mga kaibigan ay mismong US officials. Ayon sa kanya, kinakailangan na sa loob ng 42-day na ceasefire na magkabilang panig, kinakailangang meron ng mapalabas na 33 na mga buhay na mga hostages. At hindi lang US at Qatar ang nagkumpirma nito mga kaibigan. Maging ang Channel 12 ng Israel, ibinalita ito noong Lunes lamang mga kaibigan na ayon sa Jerusalem, ang deal na ito ay broadly acceptable. Marahil isa sa mga makapagpapatunay nito ay ating mga OFW na nasa Israel. Ibinalita ito sa Channel 12, baka narinig ng ating mga kababayan. Ayon sa senior official ng Israel, hinihintay pa nila ang reaksyon ng Hamas tungkol dito. Pero ang paghihintay ng Israeli officials mga kaibigan, sinagot na ng Associated Press or AP kahapon lamang mga kaibigan na ang pamunuan ng Hamas tinanggap na ang deal na ito. Ibig sabihin mga kaibigan, ang Israel at Hamas ay nagkasundo na sa first phase nito at ito ay ang pagpapalit ng mga prisoners at hostages. Pero kahit ito ay ibinalita na ng Associated Press, naghihintay pa rin ang Qatar, Ehipto at United States of America sa formal na response ng Palestinian Terror Group. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa na kaganapan or update sa pagitan ng Israel at ng Hamas, hindi lang sa Israel, maging sa Middle East at sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!